After 44 days, the missing Cessna plane carrying 6 passengers was found in Isabela with no survivors. We were able to speak with the head of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council of Isabela, Attorney Watu Foronda, earlier today. Here's our interview. Sir, maaari po ba kayo magbigay ng update dito sa nangyari sa Cessna plane sa Isabela? Kaninang 11:30, thereabouts, kaninang umaga, nahanap na yung plano and sadly there were no survivors. Sir, pagdating naman po dito sa inyo sa Isabela, ano po ang sunod na hakbang po natin tungkol dito sa Cessna plane? Well, susunod dyan ay retrieval. Kailangan padala yung mga labing mga pasahero at yung piloto doon sa pinakamalapit sa landing zone para maisakay sa helicopters ng Philippine Air Force. Tapos sila ay dadalhin sa Philippine Air Force headquarters sa Cauayan City. Pagkatapos dadalhin po sila sa meron na pong nahanap na kausap na yung ng funeraria. Kailan magsisimula itong retrieval operation, sir? Kasalukuyan na yung retrieval team papaakyat na dun sa site kasi yung mga nakahanap din na sila retrieval team, search lang sila, wala silang retrieval equipment. Malis na kanina yung retrieval team, papaakyat na sila ng bundok. Siguro by Saturday or Sunday makarating na sa kabayanan ng dibilakan kung nasaan yung landing zone. Sir, itong lugar kung saan natagpuan itong Cessna plane, maaari niyo po bang i-describe kung paano ito? Kasi doon sa Albay nahirapan yung mga team sa pag-retrieve noong mga labi ng mga pasahero ng isa pang Cessna plane dahil sa terrain ng Albay. Ito po bang sa Isabela, maaari niyo po bang i-describe kung paano yung terrain doon? Pagkakaiba, bulubundokin ito, parang Mount Mayon yan, dahil sulunod din yung Mount Mayon, bulubundokin dito, walang patag na lugar actually. Kung hindi pa baba, paakyat. Pero ang pagkakaiba, itong lugar ay puno ng mga punong kahoy. Kaya hindi ganun kadali na ibaba. I suppose hindi ganun katarik, kasi tarik si tarik ng Mount Mayon, yung bundok na tatahakin ng mga tribal team. Siguro ang tanong ngayon ng mga nanonood sa atin ngayon, sir, bakit po kaya natagalan yung pag-locate dito sa Cessna plane na ito? Okay, tatlong factors. First, yung lawak ng search area. Pangalawa, yung weather. Pangatlo, yung terrain. Ngayon, sir, kapag ano po ang mensahe naman po natin sa pamilya po nitong nawawalaan, itong nahanap na Cessna plane? Well, inuulit ko yung aking taus-pusong pakikiramay sa mga kaanak ng mga lulan, ng aeroplano. Kami nalulungkot at hindi namin nahanap at kaagad dahil ligtas yung kanilang mga mahal sa buhay. Sana po makita nila yung katahimikan ng kanilang mga sandali. Isipan, magkakaroon na rin po sila ng closure. Ay sir, dagdag na katanungan lamang kailan po magsisimula yung investigasyon dito sa pagbagsak ng Cessna plane na ito? At meron na po ba tayong mga anggulong tinitingnan sa kung ano posible ang nangyari sa aeroplanong ito? Wala. Hindi kasama sa aming tasking yung pag-speculate kung ano na si cause. Ang sa amin ay search and rescue and now retrieval. Nakipag-ugnayan na ako sa CAAP at ang sa akin ay naghahanda na silang bumiyahe mula Manila papuntang Cauayan. Posible madala sila dun sa crash site at makapagsagawa sila ng kanilang investigasyon para malaman kung anong naging dahilan ng pagsak na replano. Okay, maraming salamat sir. Abangan po namin ang mga update mula dyan sa Isabela. Maraming salamat. That was the head of the Provincial
Disaster Risk Reduction Management Council of Isabela, Attorney Watu Foronda.